Guys, good morning. For today's video, magta-top overhaul tayo ng Honda Supremo. So yun guys, alisin muna natin yung tangke tsaka yung upuan para maka-access tayo ng maayos dito mga lodi. So yun lang guys, update ko lang kayo mamaya pag natanggal ko na to. At yun, tapos dapat naka proper timing din tayo. So yun lang guys, update lang, let's go guys. Natanggalan natin yung tangke tsaka yung upuan. Then isunod natin guys itong G's na to tsaka ito para maging flexible ito. Tsaka ito yung takip, tatanggalin natin yung takip para makita natin yung galaw ng rocker arm. Then tanggalin din natin to guys para dito natin itatap dead to bago natin tanggalin tong kanyang head tsaka yung kanyang block. So yun lang guys, so update ulit. Ayun guys, nabuksan natin tsaka yung head, adjust na natin to guys. Yan, counterclockwise. Tingnan natin yung galaw ng arm. Hindi makita basta dito nakatap din to letter T dyan guys. Tapos yan, nagalaw mo yung dalawang arm. Then ang kanyang cams ay dito. Yan, dalawa. Okay na yan guys, pwede mo na siyang baklasin. Yun guys, pag na-timing na natin to, tanggalin natin tong tensioner, tapos itong 4 na bolt, tapos itong kanyang bolt sa cams. Make sure lang guys na maglalagay kayo ng tali dito para hindi siya bumaba, kasi itong kadena na pag bumaba ay bukas siya talaga makina. So yun lang guys, tanggalin ko muna itong mga to saka itong tensioner. So yun guys, tanggal ko na yung 4 na bolt nya, head bolt ito guys. Yan. Tapos ito yung sinasabi ko sa kanina guys, talian nyo siya guys para hindi bumaba itong itong kanyang timing chain. Then ito rin yung bolt sa kanyang sprocket, cam sprocket. Make sure nyo lang guys na hindi rin ito mahuhulog dito sa baba, kasi pag nahulog yan, ako po, overhaul malala. Tapos guys, meron pa pala tong 2.8, yan itong bolt na to tsaka ito. Yan, tatanggalin nyo rin guys, tapos pwede nyo siyang maangat itong head na to. Tatanggalin ko muna yung 2.8 guys. Then yun na, yung carburetor pala guys, iuusod nyo lang siya. Then yung tensioner, manual tensioner nito guys, hindi ko na rin siya inalis, niluwagan nyo na lang siya kasi okay naman pala. So yun lang guys, tatanggalin ko muna itong head natin, yung head. So hinugot ko lang din siya, dahan-dahan lang guys. Then tanggalin nyo rin itong kanyang base gasket para yan, base gasket. Then pwede nyo siyang hugutin to guys. Madali lang naman to hugutin guys. Make sure lang din guys na hindi ito siya madadali sa paghugot nyo, kasi minsan lumulutong to guys, lumulutong. So dyan muna to guys. Ayan. So ito yung gasket, yung head nya guys. So mamaya papalitan natin ito ng oil seal guys. Ng oil seal, ng valve seal pala. So yan guys, at yun na. Okay guys, at hugutin ka muna ito. Let's go. Guys, nahugot na natin tong kanyang engine block. So kung mapapansin nyo guys, hindi kasi siya makita guys yun, meron na siyang mga hairline, kaya siya nag-uusok. Hindi siya makita. Pero ito sa akin to, pag ganito guys, is subject to replace na to guys. Then yung kanyang piston, yung piston ring is papalitan ko na rin. Ewan ko na lang sa may-ari guys kung papalitan nyo to. Guys, kikita nyo ba yan? Yan yung hairline. Tapos yung piston nya, pudpud na rin. So papalitan ko rin ito sana kung pumayag yung may-ari. So yan guys, yung kanyang piston. Then yun lang guys, update ko lang kayo mamaya kung anong status nito. Let's go. Yun guys, magkakabit tayo ng piston ring. Yung oil ring niya nakabit ko na doon. Basic lang naman yung kabit nun guys. Ito yung importante, yung dalawang ito, yung compression ring tsaka first ring.
Makikita nyo guys, may STD yan sa block na yan. Yan yung nakatap, pinakaibabaw dito sa nakalabas yan guys. Tapos yung magaspang sa gitna, ito namang makinis itong white na to sa unang sa unang line siya. Kasi pag nagkabaliktad to guys, gas iabutin ng block mo. So wag lang kayo malito guys, yung magaspang sa pangalawang line, tapos yung makinis sa unang line, then yung may pangalan sa ibabaw. So yun lang guys, update lang. Guys, nalagay natin yung piston ring. Sa paglalagay ng piston ring, kailangan nito guys ay kabilaan yung kanyang gap. Kung sa second ring dito ka naglagay ng gap, sa first ring naman, sa kabilang side ka naman maglalagay ng gap. At ganoon din sa mga compression ring, sa kabilaan lang din, walang, para hindi lumusot yung kanyang langis guys. So yun yung pattern nito guys ng piston ring. So yun lang guys, update, let's go. Yun guys, lagyan natin ng gasket, piston ring, lagyan natin tong block. So ito pa rin yung block nya. So dito nga pala guys, naglalagay pala ako ng grasa dito bago ilagay itong gasket, para hindi masyadong manikit sa makina kung sakali man sobrang init. Para prevent na rin siya, para hindi masira yung gasket ng mabilis. So kabit ko muna ito guys. Yun guys, papalit tayo ng valve seal. So madali lang din ito, may lock lang din ito na ganito, 8 dito siya. Tapos ito yung guide nya, ay yung screw nya. Tulakin nyo lang din siya ng gamit itong screwdriver na flat. Tulak nyo siya, tapos i-shock nyo lang ito, ang kanyang lock, valve lock, gamit ng mga ganitong tools guys, sa pantanggal ng valve, no? So papalit tayo valve. Napakadali lang nito guys, basic lang. So yun lang guys, papalitan ko muna to. Sa pagpapalit ng valve seals guys, i-lubricate nyo muna siya ng oil para mabilis lang siya, madulas, may lubricant siya. Yan, tapos pasok nyo lang dito ng kamay. Mabilis lang to guys, oh. Didiin nyo lang siya. Ayan, oh. Yung black, yung ganong sounds, okay na yun guys. Umabot na yun sa kanyang guide. So mabilis lang, kamay lang guys. Let's go. Yun guys, kabitin natin yung head. At yung sukat nito is 10mm yung exhaust, tapos 8mm yung intake. So naka-timing na rin siya ulit. Yan, yung guhit na yan. Tsaka sa guhit na ito, side to side lang yan guys. Tapos ito yung top dead nya, meron siyang timing mark yan. Hindi lang siya makita guys eh. Basta yan, may uka na yan dyan guys. Naka-timing yan. Putin muna natin dito para malaman natin kung nag-uumpugan yung kanyang barbula. So yan guys, iikot ko muna guys. Pag umikot to ng isang beses guys, tapos yung timing niya ganun pa rin, okay to guys. So nakaisang ikot na tayo guys. Yan, okay naman yung kanyang timing, wala naman nag-uumpugan. Guys, try natin siyang panda rin. So binuhusan ko muna siya ng langis para ma-lubricate muna kasi nag-top overhaul tayo. Guys, try natin siyang panda rin. Titingnan natin kung lumalabas dito yung langis. Sige ka din, panda rin mo kita. Guys, oops, lumalabas na yung langis guys. Isa pa. Okay na ito guys, magpapap yung langis. Yun guys, sumandar na yung ating ginawa ng top overhaul. At yun, tahimik naman siya guys. So tinakpan ko na rin ito kasi umano na rin yung langis. So yun lang guys, ingat kayo palagi. At hanggang dito na natin yung vlog. At kung ikaw ay interesado sa mga ganito, please subscribe my channel and hit mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating DIY sa mga motor. Yun lang guys, ingat kayo, God bless.